Okay, simulan na natin ang paghimay rito. Alam niyo ba na ang isa sa mga pinakasikat at pinakakilalang probinsya sa Pilipinas ay may taglay na isang napakalaking kabalintunaan pagdating sa pangalan nito? Madalas, tinatanggap na lang natin ang mga pangalan ng lugar nang hindi talaga inaalam kung saan ba ito nanggaling, di ba? Kaya ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang talagang napakagulat na kasaysayan sa likod ng pangalan ng Bulacan. Bakit nga ba tinawag na Bulacan ang kinikilala nating lupain ng mga bayani? Kapag narinig mo kasi ang salitang Bulacan, napakaraming seryoso at malalaking imahe ang agad na papasok sa isip mo. Nandyan yung tapang ng mga Pilipino, ang makasaysayang simbahan ng Baraswain at syempre ang pagiging mismong sinapupunan ng ating Republika ng Pilipinas. Dahil sa bigat ng kasaysayan ng lugar na ito, mapapaisip ka talaga, anong klaseng matinding pangyayari o madugong labanan kaya ang naging dahilan para tawagin itong Bulacan? Pero eto ang nakakatuwang twist. Isipin niyo to, sa isang banda, nandyan yung digmaan, politika, at bakal na paninindigan. Ito yung aspeto ng Bulacan na kilalang kilala nating lahat mula sa mga libro sa eskwelahan. Pero sa kabilang banda naman, nandyan ang kalikasan, kalambutan, at botanika. Ang totoo niyan, walang kilalaman ang pangalan ng probinsya sa mga patayan sa larangan ng digmaan o sa mga mainit na usaping politikal. Sa halip, nagmula ang pangalan nito sa isang bagay na napakalambot at tahimik na bahagi ng ating kalikasan. Ito na yung malaking revelasyon. Nagsimula pa lang lahat sa salitang bulak na sa wikang Tagalog ay nangangahulugang cotton. Oo, tama ang narinig nyo, bulak o cotton. Imbes na mga espada, revolusyon o mga baril, ang pangalan ng sikat na probinsya ay nagmula sa isang malambot at maputing halaman. Di ba nakakabilib isipin, yung mismong lupain ng mga matatapang at palaban nating bayani ay nagdadala pala ng pangalan ng isang napakalambot na bagay? Para mas magets natin kung paano ito nangyari, kailangan nating balikan ang nakaraan. Bago pa man dumating ang mga Kastila rito sa atin, sikat na ang rehiyong ito. Ang mga sinaunang Tagalog, pati na rin yung mga dumadayong mga ngakal ay naaakit pumunta rito dahil napakasagana ng kalikasan nila. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang buong tanawin doon dati ay tila binabalot ng mga puno ng bulak. Isipin nyo na lang ang isang malawak na kapatagan na punong-puno ng mga mapuputi at malalambot na bunga ng bulak kahit saan ka pa lumingon. Ngayon, himayin natin kung paano nabuo yung mismong salita. Simpleng-simple lang kung paano gumagana ang wika natin eh. Unang hakbang, nandyan ang salitang bulak. Pangalawang hakbang, kapag idinagdag ng mga ninuno natin ang hulaping an na madalas nating ginagamit para tukuyin ang isang lugar na pinagmumulan ng isang bagay, mabubuo natin ang pangatlong hakbang, ang salitang Bulacan. So literal na ang ibig sabihin nito ay lugar kung saan ginagawa, itinatanim o inaani ang bulak. Ganun lang siya kasimple. Siyempre, sa kasaysayan, hindi mawawala ang iba't ibang pananaw. May dalawang pangunahing teorya tungkol dito. Ang una ay yung teorya ng bulak o cotton production na siyang pinag-uusapan natin. Ang pangalawa naman, galing daw ito sa salitang bulaklak. Kasi raw noon ay napuno ang mga kapatagan doon ng mga makukulay na bulaklak. Napakagandang pakinggan, di ba? Pero kailangan nating maging objektibo. Sinasabi ng mga mananaliksik at ng mga makasaysayang dokumento na mas matimbang at kapanipaniwala yung unang teorya. Ang maunlad na industriya ng bulak noon ang totoong nagbigay ng pagkakakilanlan sa lugar na ito. Siguro mapapaisip kayo, paano nga ba naging Bulacan na may letrang C ang original na Bulacan na may letrang K? Gaya ng nabanggit ko, noong panahong pre-kolonyal, sagana ang mga Tagalog sa pag-aani ng bulak. Kaya nila ito tinawag na Bulacan gamit ang letrang K. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, nagbago ang sistema. Noong taong 1578, formal na itinatag ng mga Kastila ang probinsya sa pamamagitan ng isang opisyal na kautusan. At dahil sa sarili nilang pamantayan ng pagbabaybay, pinalitan nila ang letrang K ng letrang C. At mula doon, isinilang ang formal na spelling na Bulacan na ginagamit nating lahat hanggang ngayon. Pero teka, paano na yung pamana o legacy ng probinsya bilang lupain ng mga bayani? Totoo na sa ngayon, hindi na ang bulak ang pangunahing produkto ng probinsya. Wala na masyado yung mga malalawak na tanawin na puro puting bulak.
Ngunit, ang pangalan nito ay nagsisilbing paalala ng napakayamang kalikasan ng lupaing ito noong sinaunang panahon. At ang likas na yamang iyon ang kalaunan ay nagluwal at humubog sa ilan sa mga pinakadakilang isipan at matatapang na tao sa ating bansa. Nandiyan sina Marcelo H. del Pilar, Gregorio del Pilar, at ito rin ang naging pundasyon para sa pagsilang ng mismong Republika ng Pilipinas. Bilang pagbubuod sa napakagandang kabalintunaang ito, mula sa malambot na dampi ng bulak patungo sa bakal na paninindigan ng mga bayani nito, pinapakita lang nito na ang mga lugar na may napakatahimik o malambot na simula ay maaaring magbunga ng matinding lakas. Ang malambot na lupain na dating pinaglayaman ng bulak ay siya ring matigas na lupaing sumuporta sa tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Isipin nyo na lang yung matitigas na bato sa makasaysayang Biak na Bato National Park. Ang pangalang Bulacan ay simpleng umusbong mula sa lupa, pero sa huli, tumulong itong hubugin ang kapalaran ng buong nasyon natin. Kaya bago tayo magtapos, iniiwan ko sa inyo ang nakakapukaw isip na tanong na ito. Angkop pa ba ang pangalang Lupain ng Bulak o Cottonland para ilarawan ang probinsya ng Bulacan ngayon? Nakakatuwang magmuni-muni kung paano lumilipas ang panahon at kung paano nag-iiba ang pagkakakilanlan ng isang lugar malayo sa pinagmula ng pangalan nito habang patuloy pa rin nitong dinadala ang mismong nakaraan niya. Kayo, ano sa tingin nyo? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paghihimay natin ngayon. Sana ay may natutunan kayong bago tungkol sa ating kasaysayan. Patuloy kayong sumubaybay para sa mas marami pang nakakaingganyong mga pagsusuri. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.